Alright. So, next topic. Punta naman tayo dito mga kababayan. Ito yung malupitan talaga eh. Grabe, napanood ko to ha. Binalikan ko. Actually, binalikan ko. Bago ito, alam nyo naman, mainit pa rin itong si Pusit. Si Shiminette. Shiminette like the way I act. Shiminette like the way I answer. But I am answering. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, napansin ko po na sa lahat po ng nagsalita dito kay BP Sara Pusit Duterte ay eto po talaga yung tinamaan ng gusto si Sara. Dahil parang ayaw na ayaw niya na lumabas ang sikreto po niya ng disallowance. Yung 72 million na hindi po nagastos ng tama. And palagay ko, tama rin na yung 72 million pesos, mga kababayan, ay hindi talaga nagastos. Dahil may existing pa ito. Kaya no need actually to get something, 'di ba? Magdagdag pa ng additional budget kung meron ka naman na existing. Okay? So pakinggan po natin kung paano po in-uncover ni Kong Luistro ang sikreto ni BP Pusit Duterte na ayaw po niyang lumabas sa media. Na ayaw niyang lumabas sa mga tao. Bakit mga kababayan? Dahil dito po, ito ang magiging ugat ng impeachment laban kay Sara Duterte. At nagtataka siya bakit ang mga congressmen, congresswomen ay nakakuha ng ganito. Panoorin niyo po. At all times, be accountable to the people. Bakit? Shiminette naman tawag niya, di ba? Dapat kasi maayo ang mga kababayan. Actually, hindi. Teka lang, paano ba ako magsalita ng pag French? Pag halimbawa naman ay native English. Kung ito naman ay, ano pa ba? Mga ibang salita na may kinalaman sa English language. So, maayos naman. Bakit Shiminette? Diba? She may not like. She may not like. Dapat ganun. She may not like. Pero yung Shiminette, parang Shiminette like. Shiminette. Puta, Shiminette. Salit! Salit ka! O kinam. Shiminette. Nagsalit. In line with this, Madam Chair, with all due respect, I wish to invite the attention of the committee to the press interview White of Her Knights. Excellency, Madam Vice President, in the Senate on August 22, 2024. Ay, teka. In Teka. substance, the Vice President said, Wait lang mga kababayan. Wait lang. Teka lang. Meron pala akong ini-ready dito. Bago nating ano to eh. Bago nating team song. Nasaan ka na ba? Walang iya ka. Nawala. Teka lang. Uy, wala. May bago tayong team song eh. Nawala, sayang. Teka lang, hanapin ko lang kung nandito pa. Bagong team song to eh. Ay, nawala talaga, sayang. May bago na kasing mga ka-GP eh. Wait lang. I-download ko ata eh. Bago na tayo pumunta dyan, siyempre magkatuwaan muna tayo. 'Di ba? Ito pala. She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like. Anuhin natin. Ilagay natin sa screen. Mamaya ka na Kong Luistro, pambasag muna to si Sara. Wait lang Of my answer, Wait. but I am answering. She may not like. Teka lang. Ayusin ko lang. Bagong team song natin mga kababayan, pampagana o pampawala pala ng gana.
Okay. Oh. Not like, she may not like, Ulit. she may not like the content of my answer. Mhm. But I am answering. She may not like, Ah. she may not like, she may not like, Ah. she may not like the content of my answer. But I am answering. Di ba? Oh. She may not like, she may not like, she may not like, she may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like, she may not Ayos, di ba? Oh. like, she may not like, she may not like the content of my answer. Oh. But I am answering. She may not like, she may not like, she may not like, she may not like, Ang kulit eh, no? Oh. Wait lang, kapangalanan ko lang. Oh, 'di ba? 'Di ba may bago tayong ano ngayon? Ayos. Oh, tuloy na natin kay Kong Luistro. Saan naman kayo nakakita? Mhm. Constitutional body, inuutusan isubmit ang audit report. Hindi pa nga tapos. Mhm. With all due respect, Madam Chair, may I request the resource speaker to comment on her intention about her statement. Madam Vice President, Eto na si Shiminay Madam Rat. Chair, again, Aha. question is not related to the 2025 Office of the Vice President budget proposal. On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. Lagya talaga to. Wala pa, hindi pa yun yung pinaka ni Sarah. Honorable Luistro, Madam Chair, in other words, this representation wished to be clarified Mhm. when the Vice President made the statement. Intensyon ba ng ating Vice Presidente na ibahagi o hindi ibahagi sa publiko ang resulta ng nilalaman ng audit report patungkol sa kontrobersyal na 125 million na confidential fund? O, ito yon mga ka-GP. Inunahan na ni Kong Luistro. Ayaw po ng Vice President na malaman ng publiko yung kanilang itinatago kasi ito ay magiging against sa kanya. Kawawa nga naman kasi yung mga DDS on how to defend their pusit Sarah. Diba? Oh. Nonetheless, Madam Chair, I understand that the Vice President Mm. already expressed her intention not to answer this question. Thus, please allow this representation to shift to the COA. Mhm. May Okay. I request the COA to give his comment to this statement of the Vice President? Ascom Juliano, Madam Chair, pwede po pakiulit po yung question. Hindi. you may repeat So, In the advance ko, remarks, saan Madam Chair, pwede po pakiulit po yung question. Hindi. you may repeat the question. Hindi po natin isasama sa yung 5 minutes. during the press interview of the Vice President in the Senate on August 22, Mhm. 2024, she made a remarks. Saan naman kayo nakakita? Constitutional body, inuutusan to submit fraud audit. Hindi pa nga tapos. We are requesting the COA to make their comment on this. Madam Chair, ang sagot ko po siguro in relation dun sa subpoena kasi yung rationale po ng compliance namin sa subpoena, quote ko lang po yung Advance ko lang kasi ano yan, week. Kay Sarah tayo.
Yan. Recall having received any feedback from the Office of the Vice President pertaining to the same? Actually po, mayroon pong sulat ang Office of the Vice President sa aming chairman na yun nga po, may mga legal issues po na binabanggit. At ito po yung na-consider na rin po ng Office of the Chairperson noong nag-comply sa subpoena do sa STECOM. Mhm. Madam Chair, with that manifestation of the COA, may I request that the committee be provided with a copy of the letter? And Mm. The Honorable Luistro. Shoutout po Alpina Aguilion, BMB Romy, kay Virgilio Ramos, Gregorio Ikuspit. Madam Chair, without going to the letters of the communication, Could you please first manifest what you have in your possession? with me is a copy of the letter. Ito yung copy of the letter, mga kababayan. At syempre, hindi lang copy of the letter, also the COA report that Sara Duterte doesn't want to divulge. Ayaw niya po yan isa publiko, mga ka-GP. Dahil, sabi ko nga sa inyo, tanga na nga yung mga DDS, hindi pa nila may pagtatanggol. Hirap na sila. Maawa naman kayo. Letter of the Office of the Vice President, Myla, signed by Attorney Zuleka T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, addressed to Honorable Gamaliel A. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, Quezon City. This is dated August 21, 2024. Madam Chair, this is composed of 4 pages. And I lament that I do not have material time to go over this letter by the letters. Nonetheless, I wish to manifest that the substance of this letter is an opposition to the subpoena that was issued by Congress. o tandaan nyo ha, mga kababayan. Etong si Sara Duterte na magtatanong mamaya, bakit kayo nagkaroon ng kopya niyan? Nagtataka ako dito kay Sara Duterte, isang abogada. Hindi niya ba alam ang oversight function ng Congress? Diba, abogada ka. You should know. You know better. Diba? Sabi nga ni Tulfo, you know better. Oh. Tapos hindi mo alam ang kanilang oversight function. Nagpasabpi na sila ng letter, nagpasabpi na sila ng tinatawag na COA report. Diba? Mamaya, pansinin nyo, sinabi ni Kong Luistro, the Congress subpoena the COA. Diba? Yon ang kanilang oversight function. Oh. If I may read, we are of the position that the subject subpoena should not be complied Mhm. for the following reasons. If I may continue, Madam Chair, Yes, please proceed. among the issues that were raised, one is the violation of the principle of separation of power. Mhm. Second is violation to due process. And third is the confidential nature of the fund. Madam Chair, I wish to manifest my comment to the issues that were raised in this letter. First, the principle of separation of power is not absolute. Correct. Mga This is kababayan. Ano ba yung sinasabi dito na kumbaga etong si Sara Duterte, kala mo Diyos, mga kababayan. Diba? Kala mo Diyos na wala bang karapatan yung mga senador, yung mga Congress na gawin yung kanilang duty and responsibility? Do you think that you are above over everything? Fuck you. Di ba? Mga kababayan, ano kapusit? Check to exception.
As a matter of fact, Mm. we call it the system of check and balances. And that is the very reason why the Congress has the oversight power I don't think na malambot Maria Felix yung presiding officer nila, which is si Stella Kimbo. Hindi siya malambot. Kaya lang mga kababayan, ayaw nilang maging bastos. So baka kasi pag halimbawa hindi nila pinagbibigyan itong si Sara Duterte, ang mangyayari magbabackslash sa kanila. Baka kasi magiging too personal, magiging bias ang datingan. So, kailangan nilang pagbigyan. But the thing is, we already know who she really are. 'Di ba? Alam na natin, nabalatan natin ang buhay itong si Sara. Oh. Tuloy. and that is to make sure Mhm. that the laws enacted, including the appropriation laws, and to be specific, Mhm. the GAA 2022, the source of the confidential fund, is properly implemented. If I may share, one of the landmark cases about oversight power is Sara, the Sara, makinig ka. Para magkalaman yung utak mong puset. Ha? Hindi puro tinta ang laman. Pakinggan mo to, sinasabi ni Congresswoman Luistro. Abacadaguro party list. Mhm. There are three consequences of oversight power. One is congressional scrutiny. Two is congressional investigation. Mhm. And three is legislative supervision. Mhm. With all due respect, by congressional scrutiny, without necessarily conducting an inquiry in aid of legislation, the Congress may request information and report from other branches of the government. True, mga kababayan. They may, di ba? Because of oversight function. Sara Duterte naman, oh. Similarly, Mhm. it can recommend and pass resolution for consideration of the agency involved. Madam Chair, with respect to the violation of due process, I humbly believe that we are all witnesses in today's hearing. We are in fact catering the right to due process. That's true. A number of the esteemed members of the House propounded questions already, but our Vice President maintained his position Mhm. not to address the question concerning confidential fund. Siyempre, mga kababayan, mabubuking eh. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung libro, nako, malamang sa malamang mga kababayan, redundant na yung paghingi dyan ng tinatawag niyang budget. Malamang may budget na yan nung nakaraan, nung 2023 or 2024. Kasi na-release yan 2023 eh. So kung nanghingi sila ng budget, magiging redundant na yon. Baka mamaya may existing budget na yan dyan. Tapos madodoble lang. Kaya nga hirap na hirap itong si Sara Duterte. Saan ba ginastos? Saan gagastusin? 'Di ba? Ayaw niyang sabihin, mga ka-GP. Sa madaling sabi, hindi niya talaga alam. Basta parang ata to, ang tawag ko ata dito kay Sara, si Cathy Waldas. 'Di ba? But speaking about due process, Mhm. I humbly submit that notice was given. This is a budget briefing, and ample opportunity to explain was Correct. even accorded. Correct, mga kababayan. That's ample opportunity para sa iyo to defend. Para ikaw ay bigyan ng budget na 2 billion. Kung hindi mo kayang i-defend yan, bigyan ka namin piso. Kagaya ng ginawa ng tatay mo sa CHR. Piso ang binigay. Pero kami may awa, pwede na sa'yo 1,000. It is my humble submission, Madam Chair, that contrary to the letter, we did not violate due process. Mhm. As a matter of fact, we catered due process. Correct.
Finally, Madam Chair, they raised Sabi kasi ni Sara, mga kababayan, kumbaga, hindi raw sinusunod ng Congress. Ano ka? Wala ba silang oversight function para magsabpina? Kaya nga sila may sabpina eh. O, sabpina natin yung mga dokumento kagaya nung kay Harry Roque, dun sa asawa niya. Sabi, ano daw tawag doon? Nagpa-opera. Mga kababayan, wala naman daw inoperahan. Diyos ka. the confidential nature of the fund. Ito po'y tanong na nais kong iwanan Mhm. sa mga kapwa natin Pilipino. Correct. Granting that the nature of the fund is confidential Mhm. and recognizing Memorandum Circular Number 15, 2023 relating to the privileged communication. Ang tanong po, Madam Chair, when there is notice of disallowance na nagsasabing ang 72 million out of 125 million na confidential fund ay hindi nagamit ng naaayon sa Joint Circular Number 15-01. And as a matter of fact, ipinababalik ng COA sa pamahalaan. Uy, pinababalik. Nasa napunta? Mga kababayan, okay. Sa madaling salita, yung sinasabi ni Congresswoman Luistro, yes, indeed, the nature of the confidential fund is confident. Diba? From the word itself, confidential. Diba? So, mga kababayan, ibig sabihin, kagaya na sinasabi ni Ombudsman Martires, confidential nga, dapat ito ay hindi sasabihin. But then again, mga kababayan, that is not absolute. Wherein, meron tayong pinag-uusapan na kapag merong notice of disallowance, yun ay pinag-uusapan na. So, hindi dapat ito maging cover ng sinasabi nila na nature of confidential funds. Kasi nga, doon ay pinag-uusapan na, binubusisi na kung saan ginastos talaga. Kung merong notice of disallowance, therefore, dapat tayong taong bayan, malaman natin kung saan ito ginastos, ano pinagkagastosan, ilang araw ito ginastos. Diba? Saan ito napunta? Nung ito ay pinababalik, bakit walang bumalik? Alam mo, sumakit talaga ang ulo ni Sara dito kasi mga kababayan, ngayon ko lang napagtanto na talagang dahil umiwas siya sa debate, wala pala talagang alam. Dahil kung nalaman natin noon, sigurado walang pag-asa to. Kahit tumandem pa to kay PBBM, hindi natin to iboboto. Ang tanong, confidential fund pa po ba ang tawag dito? Mhm. Privileged communication pa din po ba ang saklaw nito? Uupo at tatahimik na lang po ba ang Kongreso? Correct, mga kababayan. Hindi sila pwedeng manahimik dahil diyan ang korupsyon. 'Di ba? Ngayon hanap na kayo ng liquidation. Ngayon kayo ang na-liquidate. Bumalik sa inyo, mga kababayan. Sabi nga nila, be careful to what you wish for. Sino ba nag-wish niyan, mga kababayan? Di ba kayo? Ba't bumabalik sa inyo? I wish to share the case of Chavez versus Public Estates Authority. Kindly wrap up. This is the right of the people to information on matters of public concern. There is no argument ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Unless the citizens have proper information, we cannot fulfill the constitutional mandate that public office is a public trust. Correct. I submit, Madam Chair. Yun. Tingnan na natin yung sagot niya. Mga kababayan, bago ka sumagot, patugtugin ang bagong team song ng aming channel. Shiminute like, shiminute like. Shiminute like. The content of my answer, but I am answering.
Shuminet like, Shuminet like, Shuminet like, Shuminet like the content of my answer. Aha. But I am answering. Shuminet like, Shuminet like, Shuminet like, Shuminet. Ah, Sara, ano yan? Oh, eto na. Madam Vice President, do you care to comment? Yes, Madam Chair, nasabi kanina, ang gist lang na nakuha ko na nasabi kanina ni Representative Luistro. Luistro, yes, is that wala siyang time na isa-isahin per letter yung letter namin sa Commission on Audit on why Wala daw siyang time para isa-isahin yung letter namin sa Commission on Audit. They are the one who subpoena, remember, oversight function. Again, mga kababayan, yung nature ng tinatawag na confidential funds ay hindi yan pag nagkaroon na ng problema, hindi na kailangan pumasok doon sa nature ng confidential. Sara, nasan ba ang utak mo? Mukhang mas natututo pa ako kay Congresswoman Luistro kaysa sa'yo. Abogada ka, di ba? Ba't di mo kayang ipaliwanag? Di kaya ng utak mo. Sabi niya, ang gist lang daw na nakuha niya. Ibig sabihin, yun lang, sa dami ng sinabi ni Kong Luistro, ang nakuha niya lang is small part. E paano? Nagsasaulado. Sinasaulo niya kasi yung kanyang verbatim. the requested documents should not be released to Congress. Pero nakahanda na yung Di ba? Ang mga kababayan, sabi niya ganon. The documents should not be released to Congress. Uy, oversight function. Hindi lang ito in aid of legislation but they also have the oversight function. Sila nga yung nagbubusisi ng inyong budget eh. Talaga Sara mga sagot niya sa lahat ng arguments namin sa national security, sa due process, and sa separation of powers. Is this part ba of what you said earlier, Representative Kimbo, let's stick to the plan? Yun yung narinig ko sa iyo kanina na hindi mo in-accommodate yung point of order na question. And to answer, the Office of the Vice President, Wait lang. The Office of the Vice President, wait lang. She may not like. Ay, iba pala. Iba yung verbatim niya rito. Verbatim na naman siya. on the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. We are cooperating and answering all the questions in the proper venue that is inside the Commission on Audit, not in the budget hearing for the 2025 proposal of the OVP budget. Thank you. Bobo talaga. Wala talagang utak si Itok-Itok. Again, mga kababayan, it is the comparison of how they spend the money and how they will going to spend the money. So that's why the Congress is actually getting a probing question, 'di ba? Para malaman nila, are you ikaw ba ay karapat-dapat nabigyan pa ng napakalaking budget kung hindi mo naman naubos yung nakaraang budget mo? Ganun kasi, what I'm thinking mga kababayan, kahit kayo, 'di ba? Nanghihingi ka ng halimbawa pera ng kayo nanonood diyan. Gawin na lang natin 2,000. Halimbawa, sabihin natin 22,000. Hinihingi nyo sa akin. Papahingi ng 22,000. Pero, mga kababayan, ito yung gagastusin mo sa susunod na taon. Budget mo. Sabi mo sa pag-aaral mo. Kasi maraming miscellaneous na bibilin. Pero mga kababayan, yung 22,000 na yan ay kailangan kong tanungin. Ano ba ang nangyari doon sa last year mo? Tama ba yung binigay ko sa'yo?
o meron ka pang sobra. Ganun po yun, mga kababayan, para kung may sobra, sobra-sobra pala yung binigay ko sa iyo nung nakaraan eh. Bakit manghihingi ka ng sobra ngayon? Therefore, nung nakaraan, kung sobra yung binigay ko sa iyo, hindi ka karapat dapat bigyan ng mas sobra ngayon. Dapat mas maliit doon sa dati mong hiningi. Tama? Tanga, bobo, siraulo, pusit, itok-itok. Basag na basag siya dito kay Kong Luistro. Lalo nung sinabi niya kanina na dapat ang Congress hindi nakakukuha ng ganitong pribilehiyo, hindi nakakuha ng mga pinag-uusapan doon sa COA. Ulitin ko lang, ang Congress, they have the oversight function. Diba? So, yun lang mga ka-GP. Hindi na natin kailangan palawigin ng gusto. But the thing is, it's already been in the public. Nalaman nila, tanga talaga tong si Sara. Kinu-question na pa. She tried to question Congress. Ngayon, sinupalpal siya. Sara, may oversight function po ang Congress. Diba? At hindi ibig sabihin na ang nature ng pondo mo ay confidential funds. Pag ito ay nagkaroon na ng notice of disallowance at discretion, hindi na pwedeng saklawan ng tinatawag natin na confidential funds. Ito ay magiging open to public scrutiny. Diba? Oh. Okay, shoutout sa mga bagong dating dyan, mga kababayan. Ma'am Jean Bayar Puentes, Ma'am Hermes Rodriguez Valdez, Fernando Sana, kay Ma'am Shirley Vizcara, Evelyn Hernandez, Delna Villar, at sa lahat po, maraming salamat. Okay? Kita-kits po muli sa lahat sa mga susunod nating live stream. Sa mga susunod nating vlog. Thank you so much and happy Friday. Thank God it's Friday, mga kababayan. Bukas magkita-kita tayo, no? May collaboration kami nila Banat Boy. I wish kasama sila Takero, sila JDB, Mami Peng, and dun sa mga kaibigan namin, mga kababayan, magsama-sama po tayo at maging masaya. Sama natin dyan sigurado sila Nyolo. At I also invite everyone, mamaya may collaboration si Tita Carclea at si Tamski. Kilala nyo si Tamski, parang ako din yon, mga kababayan. Alas 9 ata ng gabi. So sila ay magko-collab at bukas naman yung mga pro BBM vloggers sa magsasama-sama para tayo lahat magsaya. Bye everyone!